Paano kung habang nagbabakasyon kayo ng pamilya mo ay may nakilala kayong mag-asawa na madaling kausap at maging kaibigan hanggang sa nagkaroon na nga kayo ng bonding sa isa't isa at dahil sa sobrang bait nila ay tinanggap nyo ang imbitasyon na bumisita sa kanilang bahay pero pagdating nyo roon ay may mga bakas ng sariwang dugo sa mismong kama na hinihigaan nyo. Hanggang sa doon nyo dahan-dahang napagtanto na ang mga taong pinagkatiwalaan nyo at naging mabait sa inyo nung una ay mag-asawang demonyong psychopath pala. Pero bago ang lahat ay shoutout muna sa ating mga solid na kaburat na sina Movie Clip TV, Franzen Ogena ng Batangas, Stealth Spirit, Mohaib Usman ng Nunungan at Shinay. Maraming salamat mga buddy. Nagsimula ang pelikula sa isang liblib na lugar sa Italy at sa gitna ng madilim na gabi ay may isang pamilya ang bumabiyahe patungo sa isang bakasyunang cabin. Pagkarating ay agad na bumaba ang mag-asawa upang siyasatin ang paligid habang ang kanilang anak na lalaki naman ay naiwan sa loob ng kotse. Ngunit ang hindi nila alam ay ito na pala ang huling gabi ng kanilang buhay. Sa susunod na eksena ay makikilala natin ang isang pamilyang Amerikano na sina Luis at Ben Dalton kasama ang kanilang anak na babae na si Agnes at kasalukuyan silang nagbabakasyon sa Italy upang mag-relax at takasan ang stress sa lungsod. Habang nagpapakasasa sa ganda ng resort ay may isang masiyahing lalaking British na nagngangalang Paddy ang lumapit kay Ben at itinanong nito kung may gumagamit sa bakanting upuan sa kanilang tabi at nang sinabi nito ay wala ay binuhat na ito ni Paddy patungo sa pwesto ng kanyang pamilya. Kinahapunan ay biglang na-realize ni Agnes na nawawala ang kanyang paboritong laruan na si Dagul. Dahil dito ay nagsimulang magpanik at umiyak ang dalagita. Upang mapatigil na ito sa kakangawa ay walang nagawa si Ben kundi ang mag-ikot at hanapin ang laruan ng kanyang anak. At sa gitna ng paghahanap ay muling nakasalubong si Ben at si Paddy. At swerte namang sinabi nito na nakita niya ang laruan ni Agnes kanina malapit sa pool area. Dahil sa pagtatagpong ito ay ipinakilala na rin ni Paddy ang kanyang asawang si Chara at ang kanilang anak na si Ant, isang batang pipe na kapansin-pansing mailap at takot sa mga tao. Dahil mukhang napakamagiliw at palakaibigan ni na Paddy at Ciara ay mabilis na nakuha ng mga ito ang loob ng pamilyang Dalton at agad silang naging magkaibigan at nagpasyang sabay-sabay na magtanghalian sa isang malapit na restaurant. At sa gitna ng kanilang kwentuhan ay ipinaliwanag ni Ben na kamakailan lang ay lumipat sila sa London para sa isang potensyal na trabaho. Habang si Luis naman ay napilitang iwan ang kanyang sariling karera para sumama rito, isang desisyon na unti-unti palang nagdadala ng lamat sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. At dahil sa pamamahagi ng buhay nila Ben, ay dito naman isiniwalat ni Paddy na isa siyang dating doktor na nag-retire na sa propesyon dahil sa isang malalim na dahilan. At ibinahagi rin niya ang kalagayan ng anak na si Ant at mayroon daw itong congenital aglosa, isang pambihirang kondisyon kung saan mas maliit ang dila nito kumpara sa normal. Kaya naman hirap na hirap itong makipag-usap. Sumapit ang gabi at muli silang nagsalo-salo para maghapunan at makikita na masaya silang nag-iinuman at nagtotoast para sa kanilang bagong pagkakaibigan. Kinaumagahan ay kailangan ng mag-empake ng pamilyang Dalton upang bumalik sa London. Subalit pagkalipas ng ilang araw ay may isang malungkot na balita ang isinalubong ni Ben sa kanyang asawa at sinabi na hindi niya nakuha ang inaasahang trabaho. Dahilan upang nagdulot ito ng matinding stress at frustration sa mag-asawa. Habang nagtatalo ay nakatanggap sila ng isang postcard mula kay Paddy kung saan inaimbitahan nito ang pamilya Dalton na magbakasyon sa kanilang liblib na farmhouse sa Devon. Iminungkahi ni Ben na tanggapin ang alok para naman makakita sila ng ibang kapaligiran at makapag-relax na agad namang sinang-ayunan ni Luis. Matapos ang buong araw na pagmamaneho ay sa wakas ay nakarating din sila sa lokasyon at mainit silang sinalubong ni na Paddy at Ciara na animoy matagal nang magkakakilala. Lumapit naman si Agnes kay Ant para batiin ito, ngunit tila umiwas lang ang bata at hindi siya pinansin. At upang hindi mapahiya ang batang babae ay sinabihan na lang siya ni Ciara na sadyang mahiyain lang talaga ang kanyang anak. Nang sumapit ang hapunan ay naghanda si Paddy ng isang putahing gansa na galing mismo sa kanilang sakahan at nang unang inalok ni Paddy si Luis na tikman ang karne ay halatang naiilang si Luis dahil isa siyang vegetarian at dahil sa labis na hiya at pressure ay napilitan na lang itong kumain at nagkunwaring nagustuhan ang pagkain ngunit palihim niya itong iniluwa at itinapon nang walang nakatingin. Matapos kumain ay lumabas si Ben para itapon ang basura nang biglang sumulpot si Ant sa kanyang likuran at tila may gustong sabihin ang bata kay Ben. Ngunit dahil hindi ito makapagsalita ay hindi niya ito maunawaan hanggang sa biglang sumulpot si Paddy at pinatigil ang kanyang anak. Nang gabi ring iyon ay pumasok na sina Luis at Ben sa kanilang kwarto at sinabi ni Luis sa asawa na nakakaramdam pa rin siya ng bigat ng loob dahil sa pagpilit sa kanya ni Paddy na kumain ng karne. Maya-maya pa ay laking gulat nila nang mapansin ang ilang natuyong mansa ng dugo sa kanilang higaan, kaya't bahagyang ikinabahala ito ni Luis. Ngunit pinakalma siya ni Ben at sinabing normal lang ang ganoong maruming kapaligiran dahil nasa probinsya at sakahan sila. Ang hindi alam ng mag-asawa, ang dugong iyon ay hindi galing sa hayop kundi sa mga naunang biktima na winakasan sa loob ng kwartong iyon.
Kinaumagahan ay nagpasya ang dalawang pamilya na mag-hike sa kalapit na kagubatan at habang naglalakad ay napansin ni Agnes ang isang lumang duyan at ninais nitong maglaro rito. Ngunit biglang humarang si Ant sa kanyang daan at tila may gustong ipahiwatig, subalit nakiusap si Luis kay Ant na tumabi muna para makaduyan ang anak. Ngunit hindi ito nakinig. Hanggang sa dito na nagulat ang mag-asawang Dalton nang biglang naging marahas ang pagdidisiplina ni Paddy kay Ant kung saan sinigawan at sinaktan niya ang bata sa harap nila. Dahil sa gulat ay nakiusap sina Ben at Luis na dahan-dahanin lang ang pagtrato sa bata. Pagkarating sa farmhouse ay nakaramdam ng matinding pagkailang si Luis at sinabi niya kay Ben na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at nais na niyang umalis. Ngunit eksakto namang sumulpot si Chara at inanyayahan silang lumabas para maghapunan sa isang sikat na restaurant. At dahil sa pagpapakita ng mabuting asal ng mag-asawa ay sinabihan ni Ben ang asawa na huwag masyadong mapaghinala at subukan na lang mag-enjoy. Subalit pagdating ng gabi ay laking gulat ni Ben at Luis nang malaman na ang hapunang ito ay para lamang sa mga matatanda at lumalabas na kumuha pala si Paddy ng isang kaibigang Syrian upang magbantay sa mga bata. Kaya't nagsimulang nag-atubili si Luis na magtiwala sa estranghero. Ngunit ipinagtanggol ito ni Paddy at sinabing ang lalaking ito ay isang tapat na dating guro na tumakas mula sa digmaan sa Syria. Habang wala ang mga matatanda ay naglalaro ng tagu-taguan ang mga bata kasama ang babysitter at dito na sinamantala ni Ant na dalhin si Agnes sa kwarto ng kanyang mga magulang kung saan may binuksang drawer si Ant at ipinakita kay Agnes ang koleksyon ng mga mamahaling relo. Partikular na ang isang relong may nakasulat na wikang Danish sa likod nito, ngunit dahil Amerikana si Agnes ay hindi niya ito naunawaan. Samantala sa restaurant ay lumalala pa ang ka-awkwardan nang ipinagmalaki ni Paddy at Ciara na matagal na silang magkasama pero gabi-gabi pa rin silang bumibembang dahil masarap ito. Kaya't pabirong sumagot naman si Luis na maswerte si Ben sa kanya dahil palagi niyang pinapadila ang kanyang pichay kahit hindi pa siya naliligo at sa walang delikadesang nakipag-flirt at nakipaglaro si Chara kay Paddy sa mismong harap ng mag-asawang Dalton. Subalit makalipas ang ilang oras ay mabilis na sumakay sa kotse ang dalawa at iniwan kina Ben at Luis ang buong bayarin ng kinain nila. Aray ko! Pagbalik sa farmhouse bago matulog ay palihim na ipinakita ni Ant kay Agnes ang mga natamo niyang pasa sa buong katawan. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim ay narinig nilang dumarating sina Luis at Ciara kaya't mabilis silang nagkunwaring natutulog. Kalaunan sa kalagitnaan ng gabi ay biglang nagising si Luis at pinuntahan ang kwarto ng anak. Subalit laking gulat niya nang makitang walang tao roon. Kaya't kinabahan si Luis at sinilip ang kwarto ni Paddy at Ciara. At doon bumaligtad ang kanyang sikmura nang matagpuan ang mga bata na natutulog sa gitna ng mag-asawang kumag na parehong nakabrief at panty lamang. Dahil sa kalaswaang nakita ay binalot ng matinding takot si Luis at dahan-dahan niyang kinuha si Agnes at sabay na ginising si Ben at ipinagtapat ang lahat ng kakupalan ng mag-asawa. Matapos marinig ito ni Ben ay nagpasya na silang tumakas agad habang tulog pa ang mga kumag. Ngunit nang makalayo-layo na sila ay tsaka palang na-realize ni Agnes na naiwan niya ang kanyang laruan na si Dagul sa farmhouse. Hanggang sa nagsimula na naman itong magpanik at magwala kaya't sinubukan ni Ben na pakalmain ang anak at sinabing malaki na ito at malapit na ngang magkaroon ng regla para lang sa laruan. Gayunpaman ay nagsimula ng kalmutin ni Agnes ang sarili sa matinding anxiety dahil hindi matiis ang anak ay walang nagawa si Ben kundi iikot ang sasakyan at bumalik pa diretso sa farmhouse. Isang desisyon na habang buhay nilang pagsisisihan. Pagkarating ni Ben at Luis sa farmhouse ay laking gulat nila dahil gising na sina Paddy at Ciara at makikita na bakas sa mukha ng mag-asawang kumag na ito ang pagkainis dahil sa tangkang pagtakas ng pamilya Dalton nang walang paalam. At dahil roon ay hindi na rin nakapagtimpi si Luis at ipinagtapat ang totoong dahilan kung bakit sila umalis dahil hindi niya nagustuhan nang makita niya si Agnes na katabi nilang natutulog na nakahubad kagabi. At upang mauto ang dalawa ay agad namang humingi ng paumanhin si Ciara at nagdrama ito at sinabing na miss lang daw niya ang kanilang anak na babae dahil namatayan na sila ng anak na babae noon. At idinahilan pa ng kumag na narinig niya raw si Agnes na umiiyak kagabi. At dahil hindi naman pumupunta si Luis ay dinala niya na lang ang bata sa kanilang kama para patahimikin. Dahil sa palusot na ito ay binalot ng guilt ang pamilyang Dalton at dahil ayaw pa ring umalis ni Agnes nang wala si Dagul ay napilitan silang manatili pa ng kaunti. Mga tanga talaga. Kinahapunan habang abala ang mga bata sa pagpipinta ng mga laruan sa hardin ay nagsulat si Ant ng isang lihim na mensahe sa papel at ipinakita ito kay Agnes. At nakasulat na mag-subscribe ka naman kung ayaw mong maging burat. Subalit nang makita ito ni Agnes ay hindi niya ito naintindihan hanggang sa sakto namang papalapit na si Ciara kaya't sa takot ni Ant ay mabilis niyang isinubo at nilunok ang papel. Kalaunan ay isinumbong ni Agnes sa kanyang ina ang tungkol sa ginawa ni Ant at sinabing parang may kakaiba at may mali sa batang lalaki.
Ngunit hindi ito pinansin ni Luis at binaliwala niya ang hinala ng anak at sinabing baka normal lang ang bata. At pagkatapos ng tanghalian ay nagtipon ang lahat para panoorin ang sayaw na pinagpuyatan at pinraktis ng mga bata. Masayang nagsimulang sumayaw ang dalawa, ngunit walang awa itong pinuna ni Paddy at paulit-ulit niyang sinisigawan si Ant. Nagalingan pa nito, ginawa na ng bata ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit sadyang hindi pa rin nasisiyahan ang amang si Paddy. Hanggang sa dito na nagwala si Paddy sa galit dahilan upang maiyak sa takot ang kawawang si Ant. Ang insidenteng ito ay lubhang nakapagpagulo sa isip ni Luis at agad niyang hinila si Ben at sinabing kailangan na nilang umalis ngayon din. Subalit sumagot naman ang isa pang tanga na pareho silang medyo nakainom ng alak kaya't nakiusap ito na magpalipas muna ng kaunting oras. Habang natutulog si Paddy sa kanyang kwarto ay palihim na pumasok si Ant at ninakaw ang mga susi sa bulsa nito at agad niyang isinama si Agnes patungo sa isang malapit na kamalig. At pagbukas ay agad na dinala nito si Agnes sa isang tagong silid sa silong kung saan ang buong paligid ay puno ng mga naglalakihang maleta at mga gamit na pagmamay-ari ng ibang mga tao. Kinuha ni Ant ang isang photo album at ipinakita kay Agnes ang mga larawan ng iba't ibang pamilya na kasama nina Paddy at Ciara. At napansin ni Agnes na sa bawat larawan ay may palaging may kasamang ibang bata, ang mag-asawa, at lahat ng batang ito ay mukhang malulungkot. At dito na sumabog ang plot twist nang ipinakita ni Ant ang litrato ng kanyang tunay na pamilya kung saan masaya siyang nakangiti at nakalabas ang dila. Ginamit ni Ant ang kanyang mga kamay upang isenyas kay Agnes ang nakakatakot na katotohanan na pinutol pala ni Paddy ang kanyang dila. At pagkatapos ay kinuha ni Ant ang litrato ng pamilya Dalton at isininyas kay Agnes na sila na ang susunod na biktima. Dahil sa takot ay mabilis na ginamit ni Agnes ang kanyang cellphone para pikturan ang mga ebidensya sa photo album at abisuhan ang magulang. Matapos makuha ang ebidensya ay palihim na lumabas ang mga bata nang walang nakakapansin at nang ibinalik ni Ant ang susi sa kwarto ni Paddy. Ngunit laking gulat niya nang makitang nagising na pala ito. Dahil rito ay bahagyang natakot ang bata na baka nabisto na sila, ngunit humingi ng isang yakap ang kumag upang ipakita kina Luis na mahal talaga niya si Ant. At habang nakasakay sa hinayupak na ama-amahan ay palihim na naisabit muli ni Ant ang mga susi sa bulsa ni Paddy. Samantala, upang makagawa ng agarang dahilan para makaalis ang kanyang pamilya ay sinadya ni Agnes na sugatan ang kanyang sarili gamit ang isang tinik ng sanga. At umiiyak siyang lumapit sa kanyang magulang na dumating na ang kanyang kauna-unahang buwan ng dalaw na agad namang pinaniwalaan nila Luis. Kaya't agad na dinala ni Luis ang anak sa banyo at doon ay ipinakita sa kanya ni Agnes ang mga litratong kinuha niya kanina sa photo album. Nang makita ito ni Luis ay tuluyan na siyang nabaliw sa takot at agad na lumabas para tawagin si Ben at idinahilan niya na kailangan ng anak ang suporta ng ama para sa kanyang emosyon dahil sa unang regla nito. Pagpasok ni Ben sa banyo ay ipinakita rin sa kanya ni Agnes ang mga nakakasindak na larawan. At tulad ni Luis ay halos mabaliw din sa sindak ang tanga dahil kasama na pala nila ang mga serial killer. At upang hindi mahalata na nabisto na nila ang masamang gagawin ng mag-asawa ay nagpasya ang tatlo na kailangan nilang magpanggap na normal at huwag magpanik. At sa pagkakataong iyon ay nakakita si Luis ng isang cutter at agad na itinago ito para ipagtanggol ang pamilya hanggang sa dito na nagkasundo ang pamilya na gamitin na lang bilang dahilan ang regla ni Agnes upang makaalis agad sa bahay na iyon bago pa man sila mapahamak. Pagkalabas nila ng banyo ay binanggit ni Luis na labis ang anxiety ni Agnes dahil sa kanyang buwan ng dalaw kaya nais na nilang umuwi. Subalit sa di inaasahan ay madaling pumayag ang mag-asawang kumag at hinayaan silang umalis. Subalit nang papauwi na sana ang pamilyang Dalton ay laking gulat nila nang makitang flat ang mga gulong ng kanilang kotse kaya't naisipan ni Ben na tumawag ng mekaniko. Ngunit nagpumilit si Paddy na huwag na at kaya na niya raw itong ayusin ng mag-isa. Makalipas ang ilang sandali ay naayos naman niya ang kotse at bago sila sumakay ay tinanong ni Paddy si Agnes kung may nalilimutan ba ito. At nang tumingala ang bata sa bubong ng bahay ay doon niya nakita ang kanyang laruan na si Dagul. At upang hindi na muling bumalik ay gumamit si Ben ng hagdan para kunin ito. Ngunit nang maibaba niya ang stuffed toy ay nadiskubre nilang brutal itong pinagpipilas-pilas. Sa puntong ito ay hindi na ito pinansin ni Agnes dahil ang tanging gusto na lang niya ay ang makalaya sa lugar na iyon. Hanggang sa dito na ngang nakipagplastikang nagpaalam ang dalawang pamilya at mabilis nang pinaandar ng pamilyang Dalton ang kanilang sasakyan. At habang mabilis silang lumalayo ay tila nag-aalala si Agnes para sa kaligtasan ni Ant. Ngunit tiniyak ng kanyang ina na hihingi sila ng tulong para sa bata kapag nakalayo na sila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang inihagis ni Paddy si Ant sa isang malalim na sapa dahilan upang malunod ang bata dahil hindi ito marunong lumangoy
At dahil sa matinding pag-aalala, ay agad na tumalon si Ben sa sapa upang iligtas ang bata. Matagumpay naman niyang naiahon si Ant. Ngunit pag-ahon niya ay laking gulat niya nang makita ang kanyang mag-ina na tinututukan na ito ng pellet gun ni Paddy. Kaya't walang nagawa ang pamilyang Dalton kundi sumunod at idinala sila sa isang shed at pwersahan ipinatransfer ang lahat ng kanilang pera at ipon sa bank account nila Paddy. Nang tanungin ni Ben kung bakit nila ito ginagawa ay malamig na sumagot si Paddy na dahil mabilis silang magtiwala at magpauto kahit hindi pa nila ito lubusang kilala, isang salita na lalo pang nagpagalit kay Ben. Pagkatapos nito ay naghanda na si Paddy na turukan ng pampatulog si Agnes bago pa man tuluyang putulin ang dila nito gaya ng ginawa nila kay Ant, kaya't nakiusap si Luis kay Ciara na patigilin nito ang baliw na asawa. Ngunit isinumbat ni Paddy na si Ciara raw ang gustong magkaanak noon ngunit hindi sila pinalad. Sa gitna ng desperasyon ay biglang inatake ni Luis si Paddy at hiniwa ito sa mukha gamit ang itinagong cutter at mabilis na inagaw nito ang baril mula sa mga kamay ni Ciara. Dahil sa nangyari ay nakakita ng pagkakataon ang pamilyang Dalton na makatakas at agad silang tumakbo palabas ng kwarto kasama si Ant at sabay na nilak ang pinto upang hindi na makalabas sina Paddy at Ciara. Habang kumakaripas na tumakbo ang apat patungo sa kotse ay bigla naman sumulpot ang saling pusa na si Mike at agaran silang pinagbabaril nito at dahil sa walang ibang mapupuntahan ay napilitan silang bumalik sa loob ng bahay at ilak ang mga pinto. At nang makapagtago ay agad na pinuntahan ng ipal na si Mike ang mag-asawa at pinalaya ang mga ito na nagpapatunay na kasabwat din pala siya sa ginagawang kabalastugan nila Paddy. Habang nagmamadali namang naghanap si Luis ng landline sa loob at sinubukang tumawag ng tulong kay Raffy Tulfo, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay tila busy pa yata ito sa pambababae sa bar. Pinutol pala ni Ciara ang kable ng telepono mula sa labas kaya't hindi ito makatawag. Maya-maya pa ay tuluyan nang namatay ang kuryente dahilan upang mabalot ng dilim ang buong bahay. Habang patuloy pa rin nagpapaputok ng baril ang saling pusa mula sa labas ay walang nagawa ang pamilyang Dalton kundi umatras sa mas madidilim na sulok ng bahay upang magtago. At agad na itinago ng mag-asawa ang dalawang bata sa loob ng isang aparador at mahigpit silang pinagsabihan na huwag gagawa ng anumang ingay hanggat hindi sila bumabalik. Matapos ito ay nagkukumahog na naghanap sina Ben at Luis ng anumang kasangkapan o kagamitan sa loob ng bahay na pwede nilang gawing sandata at mapalad namang nakahanap si Luis ng isang matapang na asido. Samantala sa labas ay nagsimula ng pasukin ng mga kumag-ang bahay sa iba't ibang lagusan at ginamit ni Mike ang isang hagdan upang umakyat sa bubong hanggang sa matagumpay na makapasok sa loob. Habang si Paddy naman ay kumuha ng mga kagamitan at puwersahang sinira ang pintuan sa harap habang si Ciara naman ay binuksan ang pinto ng basement at palihim na nakasiksik papasok. Kasunod nito ay nakapasok na si Paddy sa labas ng kwarto kung saan nagtatago si Luis at nang sinubukan niyang pasukin ang pinto ay hindi niya ito mabuksan dahilan upang mapagtanto niya na naroon ang mga biktima. At bago pa man makapasok ng tuluyan ang kumag ay mabilis na tinusok ni Luis ang braso ni Paddy gamit ang isang tool. At nang sa wakas ay makapasok si Paddy ay nakatakas na pala si Luis. Dahil dito ay ibinaling ni Paddy at Ciara ang kanilang atensyon sa paghahanap sa mga bata. At habang nangyayari ito ay tahimik namang nagtatago si Ben sa attic at nag-aabang ng tamang pagkakataon para maambush at atakihin si Mike. Maya-maya pa ay may narinig na kaluskos si Paddy mula sa aparador at doon niya natagpuan ang mga bata. Ngunit biglang sumulpot si Luis at mabilis na sinabuyan niya si Paddy ng asido ng diretso sa mukha na naging dahilan ng matinding pagkasunog ng balat nito. Dahil sa sinapit ng asawa ay nagpasya si Ciara na huwag muna sila sundan upang asikasuhin ang sugat ni Paddy. Sa kabilang eksena naman ay nakita ni Mike si Luis kasama ang mga bata. Ngunit bago pa siya makakilos ay bigla na siyang inatake ni Ben gamit ang isang martilyo at nagkaroon ng matinding sabunutan at kurutan ang dalawang Oscar hanggang sa magawa ni Mike na mapatumba si Ben. At bago pa man siya matuluyan ng saling pusa na ito ay biglang sumaklolo si Luis at buong lakas na ipinalo ang martilyo sa ulo ni Mike na siyang ikinatodas niya. Ayan, sasali-sali pa kasi todas katuloy. Samantala ay ginagamitan ni Ciara ng tubig ang mga sunog sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit nagpumilit si Paddy na iwanan na siya nito at tapusin na ang kanilang sinimulan. Sa oras na iyon ay nasa itaas na ng bahay ang pamilyang Dalton at doon nila nadiskubre ang hagdan na ginamit ni Mike kanina sa pag-akyat. Sinubukan nilang tumakas gamit ito ngunit mabilis silang naabutan ng galit na si Ciara. At nang akma na niyang kakalabitin ang baril ay bigla siyang hinampas ni Luis sa ulo dahilan upang nawalan ito ng balanse at mahulog mula sa bubong patungo sa kanyang kamatayan. Subalit sa kasamaang palad, dahil sa kaguluhan ay natumba rin ang hagdan na kanilang bababaan at sa pagnanais ni Ben na iligtas ang kanyang pamilya ay matapang na tumalon si Ben mula sa bubong na naging sanhi ng pagkabali o fracture ng kanyang binti at sa kabila ng matinding kirot
ay pinilit niyang itayo ang hagdan upang ligtas na makababa ang lahat. Nakahinga ng maluwag ang pamilya sa pag-aakalang ligtas na sila sa mga kumag. Ngunit laking gulat nila nang muling lumabas ang dugo ang si Paddy at ginawang hostage si Agnes, kung saan labis na naghinagpis si Paddy nang makitang patay na si Chiara sa isang nakakarimarim na tono. At sinabi pa ng kumag na gagawin daw niyang bagong asawa si Agnes dahil kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Ngunit bago pa man mabaril ni Paddy ang mag-asawa ay mabilis na kumilos si Agnes at itinurok sa binti ni Paddy ang isang pampatulog. Lumalabas na nakuha pala ng matalinong bata ang syringe noong kasagsagan ng kaguluhan kanina. Dahil dito ay nawalan ito ng balanse at nahilo, isang perpektong pagkakataon para tapusin ang kanyang kalokohan. Subalit ayaw na ng pamilya Dalton na pumatay pa, kaya't naghanda na silang umalis. Ngunit para sa batang si Ant ay hindi pa ito sapat sa kabila ng ginawang kababuyan ni Paddy sa kanyang magulang, kaya't agad na lumapit ang bata at tumingin kay Paddy. Ngunit tila inasar lang siya nito at sinabihang Mukha kang bulat. kaya't sa matinding poot at galit para sa lahat ng pagpapahirap na dinanas niya ay kumuha si Ant ng isang malaking bato at paulit-ulit na pinukpok ang ulo ni Paddy habang sumisigaw sa matinding galit sa kauna-unahang pagkakataon. At sa huling eksena ay tuluyan nang nakatakas ang pamilya at mabilis na nagmaneho palayo sa farmhouse. At dahil sa mga nakakapanghilakbot na nangyari ay bakas pa rin ang matinding trauma at panginginig sa kawawang si Ant. At upang mapagaan ang kanyang pakiramdam ay iniabot sa kanya ni Agnes ang pinagpipilas-pilas na laruan na si Dagul upang tulungan itong kumalma at gumaan ang loob.